Attention mga Filipino senior citizens, paalala po ha, ngayong Miyerkules na, April 1, 2026, DSWD, ipapatupad na ito. Pagbabago sa social pension payout, mangyayari na. Mamaya-maya pag-uusapan natin. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Well, eto no, paalala sa inyo mga senior citizens dahil ngayong Miyerkules na po, April 1, 2026, ang DSWD ay magpapatupad na nito. Pagbabago sa inyong social pension payout, mangyayari na. Well, starting ngayong April 1, that is Wednesday, no, araw yan ng Miyerkules mga ka-vlogs, ay ipapatupad na po ni DSWD ang mandato para po sa social pension payout na kung saan ang primary valid ID na i-required is the national ID card. So para ito ha sa mga benepisyaryo ng social pension program, yung mga indigent natin ng mga senior citizens na kasama po dito sa social pension program ng DSWD. So kayo ay dapat alam na simula ngayong Miyerkules, Abril 1, national ID card na po ang gagamitin sa payout ng inyong social pension. Para po sa mga wala pang national ID card, maaari po kayong kumuha ng inyong digital national ID card gamit ang eGov.ph na app. Pwede din naman po yung temporary national ID card na nakapapel. And yung mga hindi pa nakarehistro sa PhilSys, magrehistro na po kayo para magkaroon ng national ID card. Tumungo kayo sa pinakamalapit na PhilSys office na andyan sa inyong lugar. Then, pwede din po mag-request ang pamilya ng senior citizen na bedridden, no? Punta po kayo sa PhilSys para i-request na puntahan sa mismong bahay ang senior citizen na bedridden para marehistro at magkaroon ng national ID card. So, ibig sabihin kasi nito mga ka-vlogs, hindi na po i-honor bilang primary valid ID yung senior citizen ID, yung iba pang mga primary valid ID, bukod dito sa national ID card. So yan po ang bagong pamantayan sa payout ng DSWD. Ito yung pagbabago talaga na ipapatupad simula ngayong Abril 1, 2026. So dapat alam niyo ito para pagpunta niyo po sa payout venue, dala-dala niyo po ang inyong national ID card para tuloy-tuloy ang payout, matanggap niyo agad, hindi pa balik-balik mga ka-vlogs. So, para sa akin, uulitin ko, tayo dito sa ating YouTube channel, ako mismo ay disagree ako dito sa pagpapatupad na ito ng national ID card dahil uulitin ko, dagdag pahirap ito para sa inyo mga nakakatanda. Dahil hindi naman lahat merong national ID card. Hindi naman lahat ay dumating na ang national ID card. Hindi naman lahat marunong sa digital national ID card. Hindi naman lahat ay walang damage ang national ID card. No, kasi nga nabubura, 'di ba, yung ating national ID card. So, yung iba din po hindi pa rehistrado sa PhilSys. Kaya nga po dagdag pahirap ito sa ating mga nakakatanda. Sana nga po ay gawing senior citizen ID na lang ang payout na primary valid ID. No, sapat na sana yung senior citizen ID para sa ating mga nakakatanda. Kasi government issued ID naman po 'yon. Kompleto naman, may pirma, may birthday, kompletong pangalan, di ba? Issued by OSCA. Kaya para namang wala nang silbi, no? Mababawasan ng silbi ang inyo pong OSCA ID, di ba? So, wala tayong magagawa kasi ito ay i-implement na ngayong darating na Miyerkules in Abril 1, 2026. So, yan po ha, mga benepisyaryo ng social pension. Uulitin ko, ilang araw na lang, ngayong Miyerkules na po, April 1, 2026, simula na po ang paggamit ng national ID card bilang primary valid ID para sa inyong social pension payout, mga ka-vlogs. Kaya naman, mga senior citizens, kayo ba ay pabor dito? Ano ang inyong opinion at reaction sa balitang ito? Ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba, pakilakip ng buong pangalan at kung taga saan kayo. Kung bago ka pa lang sa aking channel o di kaya di ka pa nakasubscribe, i-click nyo muna ang subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay sa all para una ka sa mga balitang i-upload ko. Maraming salamat po. God bless. Mag-ingat mga ka-vlogs.